Sabi diyan, Madriaga may record ng video call kay BP Sara. Sabi ko sa inyo, booking na booking. At doon mo makikita, sabi dito, na magkakilala sila. Nilaro sa request to use Senate's Baguio Mansion, denied. Sumulat pala to. Both it dininay ng the mansion will be used solely to accommodate the undersigne's family during the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines Cup 2026 in Baguio City. Talagang matindi. Sara Security Aid, sabi po ng kanyang abogado. The lawyer of Ramil Madriaga, the detained potential impeachment witness, on Friday said they had recovered text messages and screenshots that supposedly showed a personal connection. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Si Dante Maravillas mula dito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay. May video call daw mga kababayan ito. Bigay ko na sa inyo yung balita para hindi sayang yung panonood ninyo. Ito yung magiging topic natin. Sabi diyan, Madriaga may record ng video call kay BP Sara. Sabi ko sa inyo, booking na booking. At doon mo makikita, sabi dito, na magkakilala sila. Hindi ka makakapasok sa ganong video call na apat lang kayo. And then sasabihin ni Atty. Roque, hindi niya kilala si Ramil. Sasabihin ni BP Sara, hindi ko kilala yan. Bilang convenor ng ISIP Pilipinas, kasama siya sa mga meeting na yan, sabi ni Atty. Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga. So sabi dito mga kababayan sa interview ito kahapon ng Billionaire News, handa umano ang kampo ni Ramil Madriaga mga kababayan ang nagpakilalang dating bagman ni Vice President Sara Duterte na pabulaanan ang sinasabi ng Vice Presidente na hindi sila magkakakilalang dalawa. Sa katunayan, ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, may hawak silang lumang video call ni Madriaga kasama si VP Sara. Gayon din sina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at Senator Jingo Estrada. Ito yung kumalat na mga kababayan na video. Nakita na ninyo to. Yung picture. Kasama si Jingo. Si Harry Roque nga nandun din. Video call sila. So magkakakilala nga. Yan hindi mo may tatanggihan. Na-supporter ko lang yan. Imagine, video call yan. Andyan yung mga personalidad na katulad ni Attorney Roque, ni Senator Jingoy. Isasama mo lang ang ordinaryong tao. Ang isang ordinaryong tao, mga kababayan, kumbaga may mga picture-picture during baga event, ang nangyayari yon sa mga politiko. Pero yung mag-video call po, at apat lang kayo, that's a rare occasion mga kababayan siguro, unless hindi nga po pwede. Pag nag-video call kayo, ibig sabihin, personal na kakilala, mga kababayan. At yung mga kilalang personality, tulad ni Harry Roque, tapos ni Jingoy. So, yon mga kababayan ang sabi dito ni Atty. Palad. Magpapatunay yan na magkakakilala sila despite ng denial ni BP Sara, dagdag po ni Atty. Palad. Sa parehong panayam, idinitali ni Palad ang mga recorded text messages ni Madriaga sa grupo ng Vice Presidential Security Protection Group, BPSPG, kung saan ang paksa umano ay ang confidential funds ni Sara Duterte. Yon mga kababayan ang sabi dito sa balita. Madriaga may record ng video call kay BP Sara Duterte. Kaya sa totoo lang, taranta na po ngayon ang kampo ni Sara Duterte. Yan, naglabasa na. So, maintindihan natin kung bakit ni-request mga kababayan ni Chel Jukno, nag-request na i-custody ito. Sumulat si Jukno mga kababayan sa Justice Panel ng Congress na sa lalong madaling panahon kasi di ba malapit nang magsimula yung mini trial sa Congress para masiguro na hindi mapapahamak ito witness nila na si Madriaga. Nag-react si Attorney Wilfredo Garrido. Here's your bloodbath.
Why is BP Sara whining that evidence will be gathered and presented in the House during the mini trial of her impeachment case? Isn't this what her lawyers wanted all along? Especially Israelito Torion, who has been congratulating himself for winning her case at the Supreme Court. Napasama patuloy yung ginawa ni Torion na technical yung unang impeachment case laban kay Sara. So with that, wala nang shortcut. Sa Congress pa lang may mini trial na. Napasama talaga po. Di ba niya, ito yung gusto, kinongratulate pa ni Torion yung sarili niya kasi nanalo siya sa pag-technical ng impeachment case laban kay Sara yung nauna. That she is entitled to a notice in hearing as part of a right to due process of law. That is what is happening. The complainants and their backers in the House seeking subpoenas to fish for evidence wherever they may be found to make their case stand in the salute. Lawyer ka rin, di ba? Paano yan ngayon? If the House is stuck to its old rules, tapos na sana ito, magbotohan na agad sa plenary to see if the complainants can secure 1/3 a vote to send the articles of impeachment to senators for a full-blown trial. Kagustuhan ninyo yan? Ito kasi yun ang post ni Sara Duterte. Media outlets niya have recently published what is described as letter from Representative Jokno filed before the House Committee on Justice seeking the issuance of subpoenas to obtain additional documents and records in connection with the impeachment complaints against me. Nagpost si Sara Duterte. This only reinforces what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. The finding of sufficiency in substance by the Committee on Justice presupposes the allegations in the complaints are supported by evidence. The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives. Yan mismo niya yung ginusto ninyo. Kung hindi nag-file ng petition sa Supreme Court, dinesisyon na ng Supreme Court. Sinostain mga kababayan ng Supreme Court yung gusto ninyo. Pinaboran kayo. Ngayon, as a result of that, itong panibagong impeachment po, kailangang mag-conduct sila ng mini trial. Kaya sabi ni Atty. Garrido, here's your bloodbath, Anya. Why is BP whining the evidence will be gathered and presented at the House during the mini trial of her impeachment case? Isn't this what her lawyers wanted all along? Especially Israelito Torion, who has been congratulating himself for winning her case at the Supreme Court, that she is entitled to a notice and hearing as part of a right to due process of law. Sa kakaiwas mga kababayan ni Sara sa trial doon sa Senado, ayan tuloy, sa Kongreso magkakaroon na ng mini trial. So dalawa ng trial, imbes na isa lang yung trial, sa Senado lang. Kasi gustong masiguro na maayos. Doon pa lang, sabi ko sa inyo, sa mga past videos natin mga kababayan, sa Congress pa lang, babalatan na si Sara doon. Wala man siyang mga kaalyado doon. Kung mayroon man na mga kaalyado, tulad ni Suntay, ni Marcoleta, lalamunin lang yan ng mga members ng Justice Committee. Magagaling na mga members ng Justice Committee. Di ba? Mga kababayan, yung mga Duterte congressmen tulad ni Pulong, di man nagtatrabaho. At saka yung isa pa, sino pa yun na Duterte? Malaman paginabang sa Congress. Palamunin lang. Palamunin lang po. Matindi itong si Bato. Hindi ka na nga nagtatrabaho. Nagtatago ka, wala pa man warrant of arrest. Pagkatapos, susulat ka ng ganito. Dilaro sa request to use Senate's Baguio Mansion denied. Sumulat pala to. But it dininay ng Senado, citing ongoing repairs
The Senate leadership denied a request from Senator Bato de la Rosa, which he made despite being absent in the chamber session for the past 4 months, to allow his family to use the Senate mansion in Baguio City. Gusto pang tumira doon. In a letter addressed to Senate President Vicente Tito Soto, dated March 12, De La Rosa sought permission to allow us to use the Senate mansion from March 26 to 29 daw. The mansion will be used solely to accommodate the undersigned's family during the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines CAP 2026 in Baguio City. Talagang matindi. The senator is also former chief of the Philippine National Police, did not indicate if he himself would attend the event. De La Rosa has been absent from the Senate since November. Yan o. Kasi daw may Chief of Staff Armed Forces of the Philippines CAP 2026 sa Baguio. Gusto nilang gamitin. Grabe ang kakapalan ng mukha. Gamitin daw ng kanyang pamilya. Sabi ko nga, nananawagan si Sara na magtipid para makatipid ang gobyerno kasi krisis ngayon may gira. Para makatipid ang gobyerno, ang dapat na gawin natin mga kababayan, tanggalan na ng sweldo. Si Bato de la Rosa, isara din yung kanyang opisina para makatipid ng milyon. Idagdag na din yung opisina ng Vice President kasi daming gastos. Wala man trabaho si Sara. Hindi man tumutulong sa gobyerno, sige lang ang pangampanya. Ang aga-aga pa, sige ang kampanya, sige ang pamulitika, sige panira. Hindi man magserbisyo. O di ba? So isara na lang ang Office of the Vice President. Hindi na siya magsweldo kasi wala man siyang contribution para sa pagsaayos ng ating bansa. Namimirwisyo pa. So that way, makakatipid yung ating gobyerno. Combined budget nila, magkano? Si Bato tapos yan. Sa sweldo pa lang. Milyon na, mga kababayan. Yun ang dapat gawin natin. Tama po? Mga kababayan, tama ang aking proposal. Grabe to. Chats, bank transfer, link Madriaga to BP Sara Security Aid, sabi po ng kanyang abogado. The lawyer of Ramil Madriaga, the detained potential impeachment witness, on Friday said, they had recovered text messages and screenshots that supposedly showed a personal connection between his client and individuals within Vice President Sara Duterte's security circle. Ibigay ko sa inyo yung detalye. Kaya taranta Sara Duterte. Ito, sabi ni Congressman Joel Chua. So takot pala talaga siya sa mga nalalaman ni Madriaga. The tone and substance of Vice President Sara's statement suggests fear rather than truth. Kasi nagpalabas, sunod-sunod yung mga press releases ni Sara, pati mga press ko. Ang akala niya nakakatulong yon sa kanya para mapagtakpan yung kanyang mga ginawa. Habang nagsasalita siya, lalo lumilitaw yung mga itinatago niya. Sabi niya dito, even more disturbing is the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. The request that he be given special treatment in the House of Representatives is a grave insult to the minor victim who was traumatized by his criminal acts. Wala man kinalaman dito yung kaso niya. Ang pinag-uusapan dito, yung nalalaman niya. Separation, yung kaso niya. Kumbaga may kaso siya, yung kidnapping na pinail sa kanya ni Atty. Harry Roque. Wala man kinalaman doon yung nalalaman niya tungkol sa pagiging AC chairman niya, di ba? At saka yung papel niya as aide, wala man kinalaman doon. Kaya ito yung naging reaksyon, mga kababayan ni Congressman Joel Chua. So takot pala talaga niya siya sa mga nalalaman ni Madriaga. The tone and substance of the Vice President's statement suggests fear rather than truth. So lalong napaghalata na talagang mabigat ang testimony ni Madriaga, mga kababayan. Kasi yan sabi, may mga chat, yung bank transfer. Lahat ito, mga kababayan, lalabas sa mini trial na hindi sana ito mangyayari sa Congress kung hindi nagpetisyon sa Supreme Court yung kanyang abogadong si Torion. Lumalabas, pinahamak pa ni Torion si Sara. Talaga po, mga kababayan. So magkakaroon ng mini trial, mga kababayan, in Congress. Ito. Kagabi ko lang nalaman na yung mga co-accused niya, meron din palang nalalaman dito sa mga usapin na to. And Meron na rin bang threat sa kanila? hindi, wala naman. Pero may mga kinuwento siya last night na
Initially, may mga offer doon sa co-accused niya na pera, basta idiin si Ramil sa kidnapping, pero tinanggihan nila. So, kung siyang masusunod, he wants na matransfer siya together with his co-accused. Kasi feeling niya secured siya pagkasama niya yung mga co-accused. Ilan ba yung Sa selda nila, 5 sila. Kagabi ko lang nalaman na yung mga co-accused niya, meron din palang nalalaman dito sa mga usapin na to. Pati yung co-accused may alam. threat sa kanila? Hindi, wala naman. Pero may mga... Hindi, wala naman. Impeachment proceedings na currently. Yes, binanggit ko yan na ginamit na yung affidavit mo. Sabi ko, handa ka na ba? Anytime, sabi niya. Anytime na patawag siya, willing siya magtestigo. Ginawa niya yan eh. So, kailangan... Ready siya doon. Cross-examine siya nung 16 legal lawyers nung... Okay lang yun kasi kung talagang sasabihin mo naman yung totoo, kahit na i-cross-examine ka araw-araw, hindi naman magbabago kwento mo. Correct. Kailangan ng rehearsal pag nanggaling sa'yo yung salaysay talaga. Kita ninyo ang pagkakaiba? Si Madriaga, ready na mag-cross-examine. Imagine, ang mag-cross-examine sa kanya, 16 battery of lawyers. Yung pinakang magagaling ng abogado dito sa Pilipinas, si Fortun, Inarbasa, battery of lawyers. Sabi ko nga mga kababayan sa inyo, doon pa lang sa pagkuha ni Sara ng napakagagaling na abogado, ang ibig sabihin niya, napakalalakas yung ebidensya. Ba't ka kukuha ng pinakang magagaling na abogado kung hindi napakalalakas ang ebidensya? Kung yung 18 Marines na nagkiklaim na nag-deliver ng mali-malitang pera sa Pangulo at kay Martin saka yung mga congressmen pati ICC, ayaw magpa-interview sa NBI, ayaw matanong, ito, si Madriaga, ready ma-cross-examine. Ready siyang i-cross-examine ng battery of lawyers ni Sara. Anong ibig sabihin nun? At bakit si Sara nag-file ng perjury case? At bakit si Sara natataranta ngayon? Dati hindi niya ito pinapansin si Madriaga kasi hindi daw niya kilala. Biglang lumitaw yung mga kumalat sa social media, yung mga conversation nila. Yung meeting, biglang kasi nasa files yun eh. Nagkumalat. Ito na ngayon. Sunod-sunod ang mga press releases, mga kababayan, press statement ni Sara Duterte. Wala yan epekto. Wala yan epekto, mga kababayan. Kahit araw-araw pa siya mag-press release. Pag nagsalita na to, mga kababayan doon sa Congress, taranta si Sara nang i-request ni Chil Diokno na ilipat sa custody ng Congress si Madriaga. Biglang nag-react si Sara. Kaya sabi ni Chua, bakit niya takot na takot? Di ba? Willing siya to be a witness doon sa mga any of the impeachment proceedings na currently. Yes, binanggit ko yan na ginamit na yung affidavit. Si Atty. Mapalad Sabi ko, to. handa ka na ba? Anytime, sabi niya. Anytime na patawag siya, willing siya magtestigo. Ginawa niya yan eh. So, kailangan... Ready siya doon. Cross-examine siya nung 16 legal lawyers nung... Okay lang yun kasi kung talagang sasabihin mo Interview naman ito yung ng totoo, Billionaire kahit News, cross-examine mga ka araw-araw, kababayan. Hindi naman magbabago kwento mo. Hindi mo kailangan ng rehearsal pag nanggaling sa'yo yung salaysay talaga. Si Ramil Madriaga ba, willing siya to? You see? You took on the legal task for a witness who shall testify against a potential presidential candidate in 2028. So, ano gagawin niyo pag nanalo si Sara Duterte? Wala. Ganyan talaga nilabas niya yung affidavit na yan, panindigan niya yan. So kung mananalo yan, andyan na yan. Kaya nga sabi niya, Ready siya. nagtitistigo siya, no matter what, hindi niya babawiin to. Kasi yun din lagi tanong sa akin nung mga lawyers na involved dun sa impeachment, decidido ba siyang magtistigo? Decidido raw. Kasi baka mamaya biglang makarinig kayo ng statement ko na ayaw na niya. Sabi niya, tutuloy daw eh. You took on the legal task for a witness. Kaya ginagapang siya. Sabi, binabribe, mga kababayan. Ngayon, si Baligod, itong nag-present ng mga sundalo, ex-marine, sabi dito. Baligod refutes claim Duterte's behind ex-soldiers. Hindi daw si Sara Duterte ang nasa likod. Sino? Alangan si BBM ang nasa likod. Sabi ni political analyst Ronald Llamas, pag tinignan mo niya kung sino yung mga kasama ng mga ex-marines ang nasa likodan niya, mga tao ni GMA, nandun si Esperon, si Mike Defensor, lahat ito mga tao ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, close friend ni Sara. At yung ginawa ni GMA noon kay Erap, na gustong palitan pinalitan na nga, inagaw kay Erap. Yan ang gustong pattern nila. Hindi man po tago,
Lantaran talaga, gustong iupo So gustong kopyahin yung nangyari kay Era. Yung mastermind mismo. Ayan, sabi dito. Lawyer Libito Baligo, the legal counsel for 18 alleged former soldiers who claim to have transported 805 billion in kickbacks, denied insinuations that the camp of former President Rodrigo Duterte was behind the group. Before God and men, I can say na wala. In fact, wala akong nakakausap sa mga Duterte. God and men mo dyan. Men lang. Pero yung God mo, small G, the God of this world, Satan. Kasi napakasinungaling ninyo eh. Kung nagsasabi kayo ng totoo, pati yung mga 18, pa-interview ninyo, individual, separate, para matest yung credibility. Kung nagsasabi ng totoo, kinontra ni Topacio. Di ba? Ayaw magpa-interview sa NBI. Kasi mabubuking kayo. Baligod also told the mainstream media that he has never spoken with former leader's daughter, Vice President Sara Duterte. Sinong niloloko ninyo? Former Senator Antonio Trillanes IV earlier claimed that the press conference of the supposed former soldiers was funded by allies of the Duterte family. Ang intensyon nila is to tarnish the reputation of the ICC. Dinamay pati yung ICC. To sabotage even the whole ICC proceeding. Trillanes said, adding that it was intended also to destabilize President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Trillanes was also among the personalities accused by the group of receiving $2 million from fugitive former Ako Bicol Party List Representative Saldico. The former senator denied the accusation and has filed criminal complaints against the 18 individuals and other personalities before the Department of Justice. So yun mga kababayan, pati si Espero nag-file na rin po. Anyway, yan lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Firmax Burning and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.